Okay, so ito yung share natin ngayon mga kamusta na isang bagay na usually na ginagawa po namin. So kung napapansin ninyo, gumagamit kami ng ilaw para sa pag-re-retouch. Ito, na-primeran na ho namin, nalagyan na rin ho namin na kulay. Kung mapapansin nyo, yung liwanag na nanggagaling sa labas o kaya naman yung ilaw na nanggagaling sa taas ay hindi yun enough para masabi mo na ayos na yun, pinipinturahan o kaya minamasilyan mo. So, yun yung mga proseso na inaayos namin at saka sinusunod namin. So, may nakita kaming problema dito. So, ito yung disadvantage minsan kapag pinapapalitadahan yung downspout. Okay, so welcome back. Ating panibagong vlog. Ayan, dito tayo sa Aritao project natin. At full blast tayo ng mga painter natin dito. Ayan si Chris, the pogging Chris. Hello! So magandang araw. Dito tayo sa proyekto natin Aritao, Palitlitan, Aritao, Nueva Vizcaya. Ayan yung proyekto natin. So yung proyekto natin dito, ceiling installation, painting works para sa ceiling, and also wall. And naubusan sila ng tangke kaya may dala kaming tangke. And dala-dala ni Chris. So dito existing na to, dati na to. So dito tayo, ayan, si Master Pogi. Ayan no. So okay na yung ceiling natin. Oh, dito rin si Bitangka. Ayan, Bitangga. si Ryan, pero mabait to kahit sira. Ayan oh. So dito rin si Marble Paint. Follow nyo sa kanyang page, Marble Paint. Ayan. So susunod na natin dito tile work mga kumusta no. So yun yung mga susunod na gagawin. Bali tinatapos lang tong masaselan na parte na kung saan kailangan ma-finish na kaagad. And dito nagre-retouch na sila. Ibig sabihin pag nagre-retouch na, sa finishing part na tayo o kaya final touches na. So yung kulay na lang tanyan mga kamusta na. Tapos yung pintuan, yan. So i-revise pa natin tong pintuan niya, pero madali na lang tanyan. So ito yung sa may wardrobe. So itong ceiling na ito, ilang araw lang ito natapos. Halos na sa 5 days, 6 days ata. Diba? So ganun lang yan. Mabilisan lang na trabaho. At itong mga tropa pupunta na ng Kawayan. Tapos ito naman pupunta sila ng Ilagan, Las Vegas, Kawayan. Las Vegas, Kawayan. Nandito tayo sa LA. So abangan nyo kami dyan sa may Kawayan, Isabela, tsaka Nagilian, Isabela. So yun yung dalawang mag-i-start na proyekto natin dyan sa Isabela, mga kamusta. Ito yung share natin ngayon mga kamusta na isang bagay na usually na ginagawa po namin. So kung napapansin ninyo, gumagamit kami ng ilaw para sa pag-re-retouch. Ito, na-primeran na ho namin, nalagyan na rin ho namin na kulay o kaya naman semi-gloss. So bago namin siya i-finish, syempre, check muna namin yan kung may mga gas-gas. Kasi oras na may mga gas-gas yan, so pangit naman kapag sinabi mo na okay na yan. Kasi nakulayan na at saka namasiyan na. So meron kasi yung mga ganun eh. Meron yung mga, kumbaga, sinasabi nila, ayos na yan. Kasi nga, tapos na. Ngayon, yung iba, hindi nila ginaganito. Ang ginagawa ng iba, kung ano lang yung nakikita nila, yun na yung nire-retouch nila. Although, sabihin na natin, may mga pagkukulang din kami, o kaya sabihin na natin, hindi naman 100%, na lahat ng mga ginagawa namin,
makinis na kumbaga walang scratches. Meron pa rin kami mga kaligtaan. Pero yung paraan na to, para at least mas makita mo yung mga tama at the same time, mas madali yung trabaho. Kasi dito, kung mapapansin nyo, yung liwanag na nanggagaling sa labas o kaya naman yung ilaw na nanggagaling sa taas ay hindi yun enough para masabi mo na ayos na yung pinipinturahan o kaya minamasilyan mo. So, yan, lahat ng yan, mga kamusta ginagawa po namin. Proseso na kung saan kinakapayan habang nililiha. So, meron kami sanding machine. Sorry. Sanding machine kami, pero minamano-mano pa rin namin yan. Pagdating dun sa may part na kung saan may mga bukol-bukol yan, may mga kailangan ayusin. So, yun yung mga proseso na inaayos namin. At saka, sinusunod namin. So, hanggang sa matapos yan, yung sabi ko nga kanina, ay yung sa may retouches na. So, kailangan nating ilawan kung maganda na ba, maayos na ba yung ating pintura. So, kapag maayos na yung pintura niyan, mga kamusta, doon natin masasabi na magbibilang pa lang po kami ng coatings. Kasi, nabanggit ko sa isang vlog natin kung ilang coatings ba yung napupunta sa mga walls natin. So, kapag kaya natapos yung retouches, so nagbibilang na ho kami dyan. Isa, para doon sa masasabi mo na coating niya, dalawa hanggang sa tatlo. So, yun po yung kagandahan niya. Okay, so lahat to mga kamusta, may ayusin na lang natin. Okay. So dito may napansin kasi ako dito, isang pintura. Ewan ko makikita sa picture, sa camera na. Ayan. So kung napapansin niyo po yan, kapag may mga lumalabas, kasi ito existing to eh. Nadatnan na natin to. Actually, meron dito pala. Ayan. Ayan. So kung hawakan kayo, nag-chochok. So hindi ko na pwedeng tuklapin kasi ayan, dati na to na pintura. Ayan. So, ayan mga kamusta. Ginamit dito malamang sa malamang skin coat yan. Tapos, ngayon, bakit siya nagpupulbos? Ayan. Usually, na problema ng mga skin coat. No? So, meron kasi mga skin coat na hindi naangkop sa kumbaga, mga portion, mga kamusta. Lalo na kapag kakongkreto, hindi angkop sa konkreto, ay lumalabas yung mga ganitong problema. So, yung mga ganitong problema, mga kamusta, talagang sinasanding po namin yan. Back to zero po yan. Kasi oras na pinatungan mo ng pintura yan, kahit mahal na pintura yung ilalagay mo dyan, wala rin. So, magiging back to zero yan. Kasi kung pinatungan mo yan, yung mangyayari lang sa may pintura, mas malala. Mabubuyan, tatanggalin niya. Kasi oras na bumigat na ho yan, wala nang kapit dun sa may skin coat, may possibility na babagsak na po siya. No? So, napaka-inam. Gumamit tayo ng mga gandang uri ng masilya. Ayan, ito yung ginagamit namin. So, hindi to basta-basta pupulbos. Ito yung kuwan natin. Ito. Sa bagay, ito naman ay nililiha pa lang. Ito yung na-primeran na siya. Ito na siya. So, yung gamit namin, tingnan natin kung asan ba yung matte latex yan. Ayan, masan lipati. Yan yung gamit namin. Okay? So, using mason lipati, nagmi-mix kami ng patching compound. Asan na ba yung patching compound natin? Nandun sa labas. So, yun yung mga mini-mix namin. Sa isang galon, 1.5 na klase, or 1.5 na kilograms ng ating patching compound. So, yun yung sukat na ginagamit namin o kaya pinangahalo natin. No? So, malaking bagay po yung gagasto ka na, dapat maniguro tayo. Kasi meron yung mga nagsasabi, ay, ayaw ko magpagawa kay Dialan kasi masyadong mataas ang presyo. Pero alam niyo po ba yung mga materials namin na naka-include doon sa may quotation ay standard po lahat po yun. Actually, sabi ko nga, hindi man po 100% yung ginagawa namin. Pero at least, sabihin ko na naglalaro sa 90%. Kaya consider na natin, ay na natin na kahit sa 80% para hindi naman. Kasi, alam niyo po ba, yung paggagawa kasi ng isang mga bahay, sasabihin mo ba na matibay yan kung ang ginamit mo naman ay substandard? So, parang ganoon din sa pintura. Masasabi mo ba na matibay ang isang pintura kung ang ginamit mo naman ay substandard? Parang ganun din. So, hindi ko naman sinasabi na nagtitipid tayo sa mga part na. Pero alam niyo po ba, yung paggamit kasi ng mga materials,
mga gagandang uri ng materials, di bali na mas mahal, at least hindi doble trabaho. Kaysa naman, natapos na yan, nakamura ka nga, pero uulitin ulit. So mas malaki ang magiging costing, hindi lamang sa labor cost, kundi sa material cost. Kasi kapag dating sa labor cost, ipapagrind mo yan. So another scope of work yun. Tapos, iba na naman pagpipinturahan. So ganun lang yun mga kamusta na. So mas the best pa rin mga kamusta na maganda yung proseso at saka tama yung materials. Sabi ko nga lagi, tamang materials, tamang skill. Okay naman. Tamang materials, tamang tao na gagawa. Okay, so kain muna tayo. May nakita kaming problema dito. So ito yung disadvantage minsan kapag pinapasok sa o kaya pinapapalitadahan yung downspout. Ayan o, sinama dito. Nakala may poste na. Hindi po poste yan. So may poste talaga siya sa tabi niya. Pero daanan ng tubig ngayon dito hindi natutuyuan kasi nga yung leak ng tubig pumapasok dito. Yun ang problema natin ngayon. Ang hirap pa man din magpatuyo ng pintura. So, ang masasuggest ko pagka ganyan, kayo maglalagay ng downspout na naka-embed. Kasi iba pinapalitadaan nila, pinapasok nila. Okay lang din naman kung cement board para at least madali mag-troubleshoot. Eh yan, babagbagin mo yan, buo. So, yun ang disadvantage niya. Ayan. Okay. So, panoorin nyo na lang yung part 2 natin. Pupunta tayo ng San Antonio project natin. Okay. Okay, so ngayon ito na yan. So ito papalagyan natin ng fluted ng taas para may continuity ito. Tapos ito kukulayan na namin. So kompleto na itong wardrobe natin. Finally, naikabit na. So ito kinabit ng bambang glass mga kamusta na.